Hello mga insan! Welcome back sa ating channel mga insan. So today, meron na naman tayong nahunting na website, ano? Nahunting natin, no? Itong bagong website. So yung website ay Pineapple Virtual Assistant Hub, no? So medyo maganda to kasi perfect siya sa mga walang experience sa pagiging VA. So nireview ko na yung website, nakita ko hindi nila masyadong kailangan ng experience na sa VA, no? So, ngayon, i-discuss natin yung website. So, para dun sa mga gustong magpunta dito sa website na to, no? Punta lang po kayo sa description, nandun na po yung link, pipindutin nyo na lang, no? So, yun. So, okay. Pineapple Virtual Assistant Hub, no? So, yung team nga pala nila no mga insan no ito nga po pala yung mga may-ari ng kumpanya na to at yung mga nagtatrabaho para sa kanila no mga pinsan. Pinsan. Mekos-mekos natin no so family owned siya so mapapansin niyo Mark Carnet, Daniel Carnet, Chris Carnet, Teresa Carnet, Scott Carnet, Nick Powell, hindi yan kapamilya, insan lang natin yan pero kung mapapansin mo, mostly pamilya yung may-ari, no? So, ito yung mga nagtatrabaho sa kanila, no? Ito mga pinsan natin, no? Mostly mga Pinoy, no? Kasi Pinoy yung mga hinahire talaga dito eh. So, mapapansin nyo, yan yung team. No? Bahala na kayo dyan sa mga pinsan natin na yan. Kung tignan nyo kung single pa yung mga yan, no? Okay. So, kung ready ka maging part ng team nila, pwede mong reviewin tong website na to, pero we're going to discuss ano. So yung team nga pala nila nag-start noong 2019, no? Yung kumpanya nag-start noong 2019, no? Headed by Mr. Dr. Mark Carnet, no? Ano siya, doktor siya. Doktor nga eh. So yan, no? Dami nila sa team nila, oh, mapapansin nyo, no? Meron silang annual conference in Manila noong 2019, no? So talagang very rigid na yung ano kahit kung sa titignan mo medyo bata pa kasi yung kumpanya 5 years, bata pa yan. Medyo bata pa yung kumpanya pero marami na talaga nagtatrabaho para sa kanila kasi nga nag-outsource nga sila ng mga trabaho no pero ang pinagtatrabaho nila mga Pilipino. So yan, yung corporate headquarters nila ay nasa Sierra Vista, Arizona. So masyadong malayo sa atin yan. Pero dito sila nag-hire ng mga VA sa Pilipinas, no? Nagbibigay sila ng trabaho para sa mga Pinoy. Kasi kung nakita mo yung pamilya nila, meron silang ang pagka-Pinoy, no? Nakita nyo naman yung si nanay na si VP of Training Development, si Miss Teresa Carnet, no? May pagka-Pinoy, 'di ba? So, ayan, benefits and perks for our business virtual assistants, no? Kung ikaw ay magiging business virtual assistant, um, ito yung mga benefits na makukuha mo. Unbeatable pay rates, no? Hindi yan natatalo. Unbeatable eh. Our pay rates are the highest in the industry along with other long-term benefits. Highest pay daw sila. So, hindi ko alam kung magkano yan kasi hindi naman nila binanggit eh. Mostly pag nagre-research ako ng mga website, nakikita ko kung magkano. So, nilalagay ko rin, di ba? Pero hindi ko nakita. So, kayo na lang dumiskubre no, kung gusto nyo mag-apply dito. Free training and certification, no? Sabi nila, we provide free training at no cost to you. Upon completion, you will receive a certificate and become a certified Pineapple Business Virtual Assistant. Work from home. Siyempre naman, work from home, di ba? Have the ability to work from the comfort of your home. Long-term work relationship. You will work with the same client consistently leading to the development of a long-lasting work relationship. So, parang dedicated VA ang magiging ano mo dito, no? Pag na-hire ka, ilalagay ka nila sa isang client, so madedevelop yung relationship mo with that client, doon ka na mag-grow. US-based client, so US-based sila kasi nasa Arizona, mostly mga kliyente nila coming from the US. So, expect possibly you're going to work graveyard shift dito. Okay? So, siguro, for some time, no, pwede kang makipag-usap no kung hindi naman kailangan sa shift mo na lagi kang present. Pero humanda kayo dito kasi graveyard shift to. Passionate community, no? So meron silang Facebook group kung gusto mo mag-join, pindutin mo lang to, no? Yan. So, before we apply, no, before we click apply now, tignan muna natin yung qualifications, no?
So must have relevant work experience from the following industries or roles, no? O wag masyadong kakabahan na. Kumbaga, relevant work experience. Kung may work ka sa company, sa mga corporate industry, maaaring makapasok ka dito kahit wala kang VA experience. Kasi kadalasan yan naman yung nangyayari, di ba? Yung mga gusto mag-quit ng work in the BPO industry, in the direct hire industry, or whatever industry you have, no? Mapa law firm, accounting, human resources, sales and marketing, no? Kung meron kang experience, work-related experience sa outside, no? Pwede ka dito. Kasi nakalagay dito, preferably has virtual assistant experience of at least 6 months but not required. Hindi kailangan. No VA experience required. For as long as meron kang experience outside, no, the VA workspace. Kumbaga, meron kang experience sa law firms or legal industry, accounting or finance, human resources, sales and marketing, di ba? O kung anumang direct hire experience meron ka, no? So, pwede ka dito. Okay. Proficiency in the following tools is preferred but not required. Okay? Isa, CRM or Customer Relationship Management Tool and database tools, Kajabi or similar platforms, no? So, ano ba 'yan? Ano ba yung CRM? Yun yung mga ginagamit nilang application na doon nila nilalagay yung mga clients nila, no, para mapadali yung trabaho nila, yung information ng clients. So, doon yun, no? Yung Kajabi, um, nag-work siya similar as CRM pero pwede rin siyang website creator, no? Madami siyang function. E-commerce tools, no? Shopify, Amazon, etc. Okay guys, yung mga binabanggit ko, hindi mo naman kailangan meron kang experience sa lahat ng to, no? Kasi ang nakalagay dito, proficiency in the following tools is preferred. Kung meron kang experience o marunong ka, okay yon, but not required. Hindi kailangan. Okay. Social media platforms and applications, Google Workspace, no? Yung Google applications, ang tawag doon Google Workspace, must have a valid NBI clearance. Siguro pagka pumasa ka na, tsaka ka palang magpo-provide kung wala ka pa, no? Kumbaga, syempre, kung hindi ka pa naman na-hire, huwag ka muna mag-provide. Sayang yung pera. Must be 18 plus years old, so bawal bata. Kailangan 18 years old, no, above. Be able to work nights and weekends. Ayan, no? Ayun sasabi natin. Be able to work nights and weekends. Our clients are US-based. Kasi US-based nga eh. So, kailangan gising ka sa gabi. Have a quiet work environment and a professional, neutral background with decent lighting. So, ang background mo dapat, hindi kagaya nung sa akin, no? Yung likod ko dito, kung mapapansin nyo, di ba? Yung likuran ko is may bed. So, kailangan ang likuran mo, siguro pader, na puti lang yung background, neutral, white. Pwede namang white, pwede black. Basta neutral background, no? Depende sa design. Okay. Hardware and software requirements. Applicants must meet the following requirements for hardware and software. Have a reliable high-speed internet connection at least 10 Mbps. So mababa na yan. Lahat ng internet ngayon, bihira na yung mababa sa 25. Must have a wired DSL or fiber internet connection. Okay. Yung DSL, luma na yan eh. Fiber na talaga uso ngayon sa lahat ng connection. Mostly fiber. Siguro yung mga DSL, piling lugar na lang. Dati ang fiber, yun yung piling lugar eh. Pero ngayon, ang piling lugar, yung DSL. So yung DSL po, yun yung copper wire. Yung fiber wire. Yung parang, pag sinabi mo kasi, yung fiber optics, parang plastic siya tignan or babasagin. No? Have reliable computer hardware and software will be verified by our tech team. So, i-verify nila kung reliable ba yung computer mo. So, titignan nila yung specs. So, yung minimum hardware requirements ay 2.4 gigahertz processor, 6 gigabytes of RAM, 1024-768 resolution, browsers and internet, Chrome, Firefox, functional internet speeds of 10 Mbps, operating system mo is dapat Windows 10 or OS X 10.10 para sa Mac.
Okay, device requirements. Kailangan mo ng webcam, at least yung HD webcam, no? At saka headset po na may noise isolating microphone feature or noise cancellation headsets. Di ba? Yun yung sinasabi natin. Lagi ka dapat, kung gusto mo mag-VA, kailangan meron ka na agad na mga gantong gamit. Kailangan mo talaga mag-invest kasi um, nire-require talaga yan. Or, syempre, hindi ka makapag-function kung wala kang equipment. 'Di ba? Parang karpentero na wala kang martilyo. 'Di ba? Dapat kung karpentero ka, meron kang martilyo, meron kang panukat, at least yung mga basic meron ka. No? So, yun. So, na-review na natin, no? Kung gusto mo mag-apply, pipindutin mo lang po yung apply now. So, pupunta ka dito. Ayan. So, babasahin mo ulit yung binasa natin kanina, no? So, yung responsibilities mo may include or mix of the following: administrative tasks, customer service, accounting, bookkeeping, sales and marketing, copywriting, research, product listing, appointment setting and calendar management, data entry, lead generation, recruitment or staffing, phone calls, inbound and outbound. Okay, yun yung mga responsibilities mo pag natanggap ka, no? So, posibleng lagay ka sa mga ganyang gawain o posisyon. No? So requirements. You will be successful in this role if you have the following qualifications. At least high school graduate, no? Or at least 1 year of professional work experience, no? You can speak and write well in English. O marunong ka mag-English, marunong ka rin magsulat ng Ingles. You can connect with a variety of people and build rapport. So marunong ka makisama, marunong ka makipag-usap, no? Hindi ka masyadong um hindi ka nangangagat. Hindi ka nangaaway, hindi ka nangangagat, kailan friendly ka lang, no? You have good attention to detail. Yan ang pinaka-importante. Especially in written reports. You are proficient with different VA tools but not limited to the following: MailChimp, ActiveCampaign, Google Suite, MS Office, Klaviyo, Zoho, QuickBooks, etc. So, di na natin iisa-isahin yan. No? Pwede nyo naman po i-research yan kasi nadidiscuss ko naman yan sa mga VA training natin, di ba? So, sa virtual assistant training natin na meron tayo dito sa YouTube, meron tayong yung tawag na tools and applications doon na tinuturo natin kagaya ni MailChimp, Google Suite, di ba? So QuickBooks, hindi po ako marunong kasi hindi po ako bookkeeper kaya hindi ako nakakapagturo ng mga ganun, no? Pero yung Klaviyo yan, marunong ako niyan kasi Klaviyo expert ako eh. Ang yabang. Ang yabang mo ah. System requirements. Ayan yung kanina, hindi ko nababanggitin, no? Inuulitin ko lang eh kasi yun yung kanina din-discuss natin, no? Benefits. Ayan, yan na yung kanina din. So, uulitin ko lang, no? So, yan yung nakalagay dito, yun din yung nakalagay kanina, no, dito sa website. So, inulit lang nila. Galing, di ba? So, okay. So, kung naguguminahay ka na, no, insan, minekos-mekos mo na, kung gusto mo pa rin mag-apply, pindutin mo lang po itong button na to na apply for this job para maging Pineapple BA ka. Yan. Okay, eto na. Ang pinakamasaya, no? Remote business virtual assistant na mag-work ka sa Arizona pero remote dito ka lang sa Pilipinas. Autofill application. Save time by importing your resume in one of the following formats: PDF, DocX, ODT, or RTF. Pag in-upload mo yung resume mo, mafi-fill upan yan, no? Mafi-fill upan itong mga to. Yung name, last name, email, phone, address, profile, pag may profile ka doon, summary, resume, no, dito. So, ayan, details. Is this your first application with us? If no, please follow our application process guide. So, kung pangalawa mo na, ito yung, merong link dito, no, pag re-application ka, no, hindi ka pwedeng mag-apply ng bago kasi, ewan ko. How did you hear about us? Ilagay nyo lang dyan, no? YouTube. Yeah, YouTube. Ako, sa YouTube eh. Who referred you to Pineapple? Lagay mo, Chad Godoy. Sa YouTube. Are you currently employed? Lagay mo, huwag kang magsisinungaling. Yes or no? Yes.
Kasi mas maganda, kung currently employed ka, ibig sabihin lang, meron ka experience, no? So, huwag kang matakot kung employed ka ngayon. Are you looking for a full-time or part-time role? Lagay mo, part-time or full-time, no? How many months of BPO experience do you have? Kung meron, lagay mo. Kung wala, none. How many months of VA experience do you have? O, bahala ka na. Pero hindi kailangan. Kung wala, di none. Diba? Walang kaso. If you have any freelance or VA experience, please share the scope of tasks. Yan, lagay mo lang dyan. What is your highest educational attainment? Ano daw yung napag-aralan mo sa buhay mo? High school, college? Please indicate your college course or postgraduate degree. Kung meron, no? Kung wala, lagay mo na. So, ayan. So, yung mga basic things na lang, no? Yung mga sumusunod, di ba? Marunong ka ba mag-English? Ayan, di ba? Gusto mo ba mag-work ng US hours? Di ba? So, kayo na po yung mag-fill up dyan, no? Kung ano yung mga tanong, no? So, ang certification daw po nila nakalagay dito, program is scheduled from Monday to Friday, 10 p.m. to 6 a.m., no? PH time. Will you be able to attend this? Yes or no? So, yes ka lang or no, no? Do you have any other commitments that may affect your ability to attend your training and eventually work, no? Kung meron ka bang travel plans, no? Meron ka bang visa applications, lagay mo. Pero I suggest wag mo na lang ilagay, no? Lagay mo lang none, no? Wala. Kasi magtatrabaho ka nga, tapos magta-travel ka, 'di ba? Kaya na mag-apply kung gusto mo lang mag-travel. May nagsasayang ka lang ng panahon kasi nga kailangan pag nag-a-apply ka seryoso pag syempre pag may trabaho ka na tsaka ka na lang mag-leave, no? So ayan, meron ka daw bang valid ID. So yung expiration date ng ID mo lagay mo din, no? So yan, speed test yung speed ng internet mo, i-check nila kung higher than 10 Mbps. Kasi yun yung minimum eh. So para malaman lang nila na meron ka internet. Yan, typing cat, no? Titingnan kung gaano ka kabilis mag-type. So para lang makita nila na marunong ka mag-type. Yung kumbaga hindi ka mabagal mag-type A, B, T, H, E. Kumbaga dapat nakakapag-type ka ng office work kasi syempre sa trabaho maapektuhan pag mabagal ka mag-type, 'di ba? Pero hindi naman kailangan sobrang bilis, no? So ayan, yung ano, yung English test meron din dito, Duolingo.register. So kailangan mong i-take to, English test. So pag tapos na, submit your application at sila na po ang bahala sa inyo, no? Pwede ka nilang kontakin via email or dun sa information na nilagay mo. So ano kumbaga, alisto kayo sa mga phone calls kasi kadalasan to mga to tumatawag to sa cellphone. Interviewing kayo, kumbaga, ano yun, yung tinatawag na hold up interview. Para kang hinold up. Hold up to. Interviewin kita. So, kumbaga, pagka nag-a-apply kayo, kunyari, marami kayong sinasubmitan ng mga application, yung cellphone nyo dapat nakadikit sa inyo kasi, ano, minsan tumatawag yan this oras or minsan sa hapon or habang nag-grocery kayo, tumatawag yung mga yan. No? So, kailangan lagi kayong alisto sa telepono nyo kasi minsan diretso talaga phone call pagka nag-a-apply kayo. Minsan hindi na kayo ini-email eh. Walang ganun-ganun. Phone call agad. Kasi minsan naghahanap sila ng mabilisan, no? So, sinong mabilis sumagot, sa kanya yung posisyon. So guys, kung interested kayong maging isang Pineapple virtual assistant, punta lang kayo sa description down below or if you have questions, comment lang kayo sa comment section, no? And again, thank you for watching this video and I hope nakatulong ako sa inyo. And don't forget, no, consider subscribing and like this video. Don't forget to like this video and see you on my next video. Salamat po. Bye-bye.